At ito naman ang part 5. So, ang ministry ay hindi happy-go-lucky. Kaya nga sabi ko sa ministry is a warfare, a battleground, a war. Okay? At isang acid test sa lahat ng mga lingkod ng Diyos at mga naglilingkod sa Diyos ay ang Samaria. Sabi baga, you will be a witness to Jerusalem, Judea, Samaria. So, ang Samaria, for context, ay nung New Testament, kahit ng Old Testament pa, kahit sa New Testament, parehas din. Ang Samaria ay kalaban ng Jerusalem. Kalaban din ng Judea. So, kalaban. Pero kahit na sila kalaban, kailangan pa rin nilang makilala ang Panginoong Jesus. So, anong example nito sa Bible? Ang example nito ay si Saul. Kilala niyo si Saul sa New Testament? Si Saul na nagsakay sa kabayo at binulag ng Panginoong Jesus. At sa kanyang pagkabulag, nakilala niya, na-reach out siya ni Lord. At siya ay naging si Apostle Paul. So, pinuntahan siya ni sino yun? Si Ananias at nakabalik yung kanyang paningin. So, ganun. Dapat maging ka-level tayo at least ni Ananias na aware tayo na si Saul may mga pinatay na mga Christians katulad ni Stephen or ni Esteban. So, stone to death yung kinamatay. Patay talaga. So, sa ministry, may tendency, yes, hindi maiiwasan, baka maging katulad ka ni Esteban. Dahil may mga katulad ni Saul. Hindi lang kontrabida, mamamatay pa ng Christian. So, may mga ganon. Kahit ngayon na nasa modern world na tayong mga lingkod ng Diyos, tayong mga Christians, mapipersecute din tayo. So, yes, sila yung mga tinatawag nating Samaria. So, itong Samaria na to, hindi lang sila mga ganun na mga kontrabida. So, ang iba sa kanila, ka-level talaga ni Saul na pumapatay ng mga Kristiyano. In fact, sa ibang lugar, pinagbabawal ang magbasa ng Bible. So, ganun. At sa ibang lugar, kapag may Bible ka, kulong ka. Kaya dito sa Pilipinas, i-enjoy natin na available pa sa atin ng Word of God. Okay? So, yes. Sino yung mga Samaria, mga ka-level ng Samaria sa buhay natin? Maybe yung mga kumokontra sa'yo, sinisiraan ka, mga kontrabida sa ministry. At ang iba pa nga dyan, for example sa akin, hindi ko to sinabi before, pero kaya ko nang sabihin ngayon kasi napagtagumpayan ko na So, noon, I received multiple assassination attempt, multiple death threat, multiple harassment, and even multiple attempted assassinations. So, may mga ganun. Ang worst case scenario pa nga nun, para ako napaparanoid kasi may nagtitext, may isa email, may chat. So, ganun. Sabi doon na babarilin daw ako pag nagpatuloy ako sa pagre-reach out. So, yes, I received that threats. And in fact, parang alam niyo yun, na pag nag-church ako, tinitingnan ko yung mga tao sa paligid ko kasi parang paranoid na ako, during those times. So, mabuti na lang, during those times, may lumapit sa akin na lingkod ng Diyos during the time na medyo napaparanoid ako kasi nakaka-receive ako ng death threat. Ang sabi sa akin actually bishop na rin siya ngayon, Bishop Raymond Gribialde, yung kapatid ni Bishop Benji.
Ang senior pastor namin ay si Bishop Benji. May kapatid siya na senior pastor na rin pero sa Cavite. Pero bago siya naging na assign doon sa Dasmariñas Cavite, naging muna siyang ah, isa rin sa mga associate pastor ni Pastor Benji sa City Hope dito sa Legazpi, sa kung saan ako nag-church. So itong man of God na to, si Bishop Raymond, na Bishop Richmond Gribialde, ang sabi niya sa akin, do not fear those who can kill the body but cannot kill the soul, but fear him who can kill the body and soul in hell. Kasi yung pala, napapansin niya rin na parang ako napaparanoid na. So actually the worst case scenario noon, yung simbahan namin nasa Kabangan pa, at nakita ko talaga parang isang bisyo na, kasi harap ng simbahan namin ay gasolinahan. So nakita ko na may nakamotor, at yung nakamotor may back may rider siya, so riding in tandem sila, at nakita ko rin sa isang pangitain na may baril sila at handa sila o naka-ready sila na rat-ratin yung simbahan at patayin ako. So may ganon. At prior noon, nakaka-receive ako ng mga death threats. At alam nyo, pinagpipray ko ng Lord, cover us by the blood of Christ, and surround us, Lord, by the Heavenly Father's army. Palagi ko yung prayer. So kalaunan, habang nagpipreach si Pastor Benji, so pagtingin ko sa labas, alam mo yun, nakita ko pa yung motor. Yung motor na, kung ano yung nakikita ko sa pangitain, yun na mismo nakita ko na doon sa may gasolinahan, yung riding in tandem. Pero palagi nagpipray pa rin ako na, Lord, cover us by the blood of Christ. So kalaunan, parang nagdalawang isip yung riding in tandem, hindi nila tinuloy. And thank God, kasi pinoprotektahan talaga tayo ni Lord. So kalaunan, nakita ko na lang sa balita, or actually wala kasi kaming hindi, wala kaming TV or wala kaming radyo, pero nakita ko na lang nakapost sa Facebook at pinost ng mga yung mga local radio station na may Facebook page, at nakita ko na ay patay na, binaril. Nakipagbarilan sila. So I thank God. Akala ko mamamatay na rin ako. Mabuti na lang hindi ganun ang nangyari. So bagamat hindi natin kontrolado ang mga bagay-bagay, kung napatay man sila, so hindi sila na-reach out, alam natin na impyerno sila. Pero mahalaga pa rin na ipanalangin natin sila na makakilala sila sa Panginoong Hesus. So doon sa case na yun, wala kasi pinili nila yung landas na yaon, kaya napatay na rin sila ng mga pulis. So Sunday yun, tapos mga ilang araw lang nabalita na yun, may riding in tandem na nakipagbarilan sa pulis, patay. So yun. At pero hindi lahat patay. Meron din ako na reach out na talagang tinututukan ako ng itak. Pero thank God, nakakilala siya na sa Panginoong Hesus. So yun. So super tapang niya, at tinututukan niya ako ng itak. Itigil ko raw ang aking pag-share kasi siya daw ay sarado, kandado, katoliko. At sabi niya sa akin, hanggang sa yung term na ginamit niya sa akin, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Pero sabi ko, Lola, ang pagiging Kristiyano ay hindi pabalik-balik. Ang pagiging Kristiyano ay dire-diretso. Sabi ko nga sa kanya, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So nasaan ang Ama? Di ba nasa langit? So dapat dire-diretso, hindi pabalik-balik. Kasi kung pabalik ka, di nasa lupa ka ulit. Hindi ka niyan papunta sa langit, di ba? So kalaunan, na-realize niya rin. At kalaunan, na-reach out namin mga apo niya.